Our scripture reading for today is taken from the book of John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Sa Tagalog, Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. May the Lord add conviction upon hearing of His word. May all be seated. So magkakaroon po muna ako ng mixing introduction, Peace in the Storm. So meron ditong character, si Aubrey. Ito yung kanyang naranasan, especially po sa mga katulad ng kalagayan ng mundong ating ginagalawan. At idagdag pa natin yung mga personal mga problems or challenges na kanyang kinakaharap. So for many days, due to the ongoing war, kasama pa yung mga personal problems, yung depression and anxiety had been Aubrey's constant companion. It's like a roaring wind that never let up. Then, sa kabila ng kanyang pagkabalisa, Aubrey remembered the story of the disciples on the boat. Terrified as waves crashed upon over the sides, while Jesus slept peacefully in the back. Ngayon, naalala natin yung kwentong iyon na nagtataka yung mga disciples na how come ang Panginoon, habang bumabagyo na nga, habang halos tumaob na yung kanilang bangka, diba, sa lakas nga ng storm, ang Panginoon natutulog pa rin siya. Diba? Na para siya walang imik or what. And to make the story short, humingi siya ng tulong sa Panginoon. Sabi, Lord, we're about to perish. At bumangon nga ang Panginoon, diba? At hinash lang niya yung tubig, yung bagyo, nag-hush lang siyang ganon. Tumigil ang lahat, naging still yung water, at muli bumalik yung kapayapaan ng mga disciples. So ganun din po yung ginawa ni Aubrey. Aubrey tearfully prayed for the Lord's help. And then, a gentle, unexplainable quiet settled within her. It wasn't that the storm in her life had vanished. Andun pa rin yung storm. But she no longer felt the need to fight it alone. Lagi nga natin sinasabi, kasama natin sa bangka ang Panginoon. Or baliktarin natin, kasama tayo ng Panginoon sa bangka niya. At alam natin, He is the captain of the ship. Yun ang naramdaman ngayon ni Aubrey. Nandiyan pa rin ang problema, nandiyan pa rin yung mga umuulan na mga, pakilipat na po sa kabilang slide. At nandiyan na rin yung mga umuulan na mga missiles, hindi ulan ng tubig, hindi bagyo sa dagat, kundi ulan ng missiles. Hindi siya nawala. Pero ang nawala nga, yung kanyang fear because she knows yung Panginoon ay kasama niya. At hindi lamang yun, she remembered yung promise ng ating Panginoon, sabi nga sa ating binasa kanina, Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Yun ang iniwan ng Panginoon na kanyang kapayapaan. Hindi kapayapaan na panlabas, kundi kapayapaang nasa loob, bumubukal sa ating kalooban. So Aubrey realized that God's peace wasn't about removing the storm, but about being lovingly held securely by the Lord. So yun po yung kinalalagyan natin ngayon sa nangyayari around us. Yes, nakakatakot. Yes, nakakakaba. Yes, it exists hanggang ngayon. Hindi natin alam kung kailan titigil. But always remember, ganun din kasi ang Panginoon. Lagi siyang kasama natin sa ating paglalakad sa mundong ito, even though punong-puno nga ng mga uncertainties. But we know in our heart and through faith that there is no such thing as uncertainty sa ating Diyos. Everything is certain about the Lord sa lahat ng kanyang hinahayaan or inaalaw na mangyari sa ating buhay. So that's the short story about Aubrey and her faith sa ating Panginoon. Kaya nga po ang pamagat ng message ng Lord for today ay Prince of Peace. Prince of Peace. So titingnan po natin, ano ba yung mga ipinoprovide ni Jesus Christ na klase ng mga kapayapaan sa ating buhay. Hindi natin lalahatin, pero kukuhan lamang tayo ng iilan. Una,
Jesus provides peace with God. Yun muna dapat. Yan ang pinakamahalaga. Ang sabi sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ngayon, nagsimula lamang daw po na magkaroon tayo ng peace, ng kapayapaan between us and God, nang dahil sa ginawa ng Panginoon. Doon sa cross, ng kanyang ibuhos ang kanyang sariling dugo for us, para sa ating lahat. Kaya nga po, hindi ba lagi natin pinag-aaralan o naririnig na sa tuwing titignan tayo ng Ama, even though napaka-rumi natin sa kanyang harapan, because we sin every day until now. Walang matinong Kristiyano ang magsasabing hindi na siya nagkakasala. Dahil we sin every day. Pero napag-aralan po natin, because of the blood of the Lord, sa tuwing tinitignan tayo ng Ama, hindi yung karumihan natin ang kanyang nakikita, kundi yung kalinisan dahil sa dugo ng kanyang anak. At lagi nandun ng Panginoon, di ba, si Jesus Christ sa tabi ng Father, sa right hand of the Father. Ano raw yung ministry ni Jesus Christ? He is interceding for us. Hindi po natigil ang ministry ng Panginoon nang siya'y mag-resurrect ulit at nagpahinga na lang siya sa kanang kamay ng Ama. Hindi. Wala siyang ginawa since then, kundi ipag-pray din tayo. Sa tuwing si Satan na nagmamanik-manaod until now, nagmamanik-manaod sa isang portion of heaven para akusahan po tayong lahat. O tingnan nyo, Diyos, Yahweh, tingnan mo itong taong to, Kristiyano raw siya, pero look at ang ginagawa niya. O ito pang isang to, look at this person. Hindi naman tunay na Kristiyano to, mananampalataya ninyo. Yahweh, hindi naman. Pero ano ginagawa ng Panginoon? Because the Lord Jesus Christ, He knows kung sino yung kanyang mga tunay na tupa. Kapag ang inaakusahan ni Satan before the Father ay tupa ng Panginoon, meaning hinugasan niya kanyang dugo, ano raw ang sasabihin ng Panginoon? Charge to me. Father, namatay din po ako para sa kanya. At hindi lamang yun, this person, gaano man siya ka-imperfect, he accepted me as his Lord and Savior. So Lord, God, Father, charge to me. Yun po kasi ang trabaho ni Satan, to accuse us before the Father. At ano naman ang trabaho niya sa atin mismo? Siyempre, to tempt us. Magpapadala siya ng iba't ibang klase ng mga temptations. Hindi naman kinakailangan si Satan personally ang tumukso sa atin kasi marami siyang minions, right? Maraming demons. 1/3 ng langit ang nahila ni Satan. Ano lamang ang pakay ni Satan sa kanyang 1/3 ng mga fallen angels na nakuha? Walang iba kundi to destroy us. Kung paano yung Israel po, muntik-muntikan ng lagi talagang masupil or ma-exterminate ng kalaban, especially ng mga Amalekites. Ganun ang ginagawa ni Satanas. Bunsod po ni Satan yun ng kanyang mga demons. At ganun din po ang ginagawa niya sa atin ngayon. Hindi lamang sa mga Kristiyano, even sa mga Israelita. We know that it is God's sovereign plan na nangyayari each and every day until the world ends. But within the saints, nakikita natin yung mga kalaban talagang kumikilos. But of course, God will not allow them to kill us. Katulad kay Job. Yung pa nga yung mga pagkakataon sa tuwing tayo tinatempt ng kalaban, tinatry destroy ng kalaban, yung pa nga yung pagkakataon sinabi sa Biblia, magalak daw tayo kapag dumaraan tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay, dahil para daw tayong ginto. Ang ating pananampalataya ay parang ginto. Kinakailan talaga siyang idarang sa apoy, idaan, to be purified. Kaya po hindi rin tamang ipag-pray natin, Lord, I pray po in Jesus' name, buong buhay ko, wala na ako magiging problema ever. Hindi na po ako, maraming salamat po in Jesus' name, hindi na ako magkakasakit ever. Kasi po, hindi mangyayari yun. While we are here in this planet, there will be lots of problems, there will be lots of trials and testings, and even temptations. Pero kaibahan nga po, kapit lang tayo sa Lord. Number 1, meron na tayong kapayapaan with the Father. So yung kapayapaang nagmumula sa langit mismo, ang siyang bababa sa atin sa mga pagkakataong tayo down na down. Kasi hindi po ba ang isa sa mga ayaw na ayaw natin, ikanalulungkot natin, meron tayong mga bagay na gusto nating mangyari pero hindi nangyayari. Yun lang naman ang kadalasan problema natin eh. Gusto nating mangyari ito, hindi nangyari. Problema. Gusto nating makuha ito, hindi natin nakuha. Problema. Gusto natin na mangyari siya sa oras na ito, hindi nangyari sa oras na yon. Problema. Gusto natin yung amount na ito, gusto natin yung marami tayo kasing, ang point ko po, kadalasan nagkakaroon tayo problema kapag hindi nangyari sa sarili nating timing at kapamaraanan yung mga nangyari-yari sa ngayon. Mga kapatid, hindi natin kontrolado ang mundo. It is not us who controls the whole universe. Only God controls the whole universe, the entire universe.
Kaya nga ang mahalaga doon, magtiwala sa ating Panginoon. And then, yung bababa, yung kapayapaan sa atin. Hindi lamang yun. Katulad po sinabi rito, meron na tayong kapayapaan with God. Alam niyo po ba na according po din po sa Biblia, ang sinaman daw mga taong walang Kristo sa puso, sa buhay, hindi tunay na anak ng Diyos, they are in constant warfare with our God. Madalas din po ito naririnig dito sa pulpit, but I will say it again, in regards po sa ating pinag-uusapan ngayon, ang mga taong walang tunay na Kristo sa puso, lagi silang nakikipaglaban. Kung nakikipaglaban sa mundo, okay lang sana kasi kamunduhan yun eh. Pero imagine, fighting with God. Lagi tayong nakikipagpambuno sa Diyos. Si Jacob nga lang eh, nung makipag-wrestling siya kay Yahweh through an angel, binalian nga siya ng tadyang. Kaya nakita niyo, mula nun limp na. Nagkakalimp-limp ang buhay ni Jacob. Kaya nga si Jacob tinawag na Israel kasi nakipagpambuno siya sa Diyos. Mahirap makipagpambuno sa Diyos. Sinong mananalo sa Diyos na lumikha ng lahat? No one. Even Satan po, never. Sa panghingagap ni Satan, akala niya mananalo siya sa Diyos by doing a kudeta sa langit. Pero nakita natin, di ba, walang nangyari. Even today, walang mangyayari sa mga efforts ni Satan. Kasi Diyos ang pinag-uusapan. So kung si Satan po, walang kalaban-laban, samantalang mighty angel na siya, fallen angel, how about us? Kaya nga po, sa kabila nung knowledge na yun, now, we really cannot fight or win, di ba, laban sa ating Diyos. Ganun pa rin tao kasi walang Kristo, walang nag-guide, walang Holy Spirit. Ang buhay niya, laging palaban sa Diyos. Okay, laging against sa will ng ating Diyos. Yun lang naman yun. Kapag walang Kristo, walang Holy Spirit, lahat ng ginagawa ng isang tao, laging hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nakakawindang-windang ang buhay. Pero sa ating mga Kristiyano, kung talaga sinasabi natin we are born again, then good news. Kasi because of the Lord Jesus Christ, wala na yung enmity na yun between God and us. Meron na kapayapaan. Pero kung sakali mang parang wala hindi ko nararanasan yung kapayapaan, maybe meron pa kasi tayong ginagawa, hindi kalooban ng Panginoon. Na even though Kristiyano na tayo, meron tayong nagagawang hindi kalooban ng Panginoon. So, kumbaga, yung kalooban ng Panginoon para siyang rumaragas ang tubig sa ilog. If you will fight against it, dun sa flow ng rumaragas ang ilog ng kalooban ng Diyos, we cannot really win. Ang kinakailangan natin, magpatianod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung hindi, pahirapan lamang natin sarili. At imposible yun. Imposible. Sarili lamang natin na masasaktan. Pero again po, maraming salamat sa Panginoon. He provided that peace between us and the Father. At maraming salamat sa Panginoon sa tuwing si Satan walang ginawa kundi i-accuse tayo sa harapan ng ating Diyos Ama, andun ang Panginoon upang ipaglaban tayo. At sa ngayon po, kasi yun din yung trabaho ni Satan for us, bigyan tayo ng guilt feeling. Lagi tayong igigilty ng kalaban. Hindi ba kaya nga po, hindi ba sa husgado, ano ang plea mo? Di ba? Guilty or not guilty. Sa ating mga Kristiyano, kahit sabihin nating not guilty pero guilty tayo, hindi makalampas sa Diyos yun. Kasi hindi ba ngayon kasi marami tayong naririnig ngayon sa napapanood natin sa current events, pag tinanong yung talaga namang wala ng kaduda-dudang may kinalaman sa isang korupsyon, ang laging sagot nila pag tinanong, guilty ba ang plea or not guilty? Ang laging sasabihin nila, not guilty. Samantalang sumisigaw na sa araw, kasing liwanag, mas maliwanag pa sa sikat ng araw, na they are guilty. Pero tayo po, kung guilty, guilty. Kasi pag inamin po natin na tayo guilty of a certain sin, then we will repent. At after na tayo mag-repent, then makakatanggap tayo ng forgiveness mula sa ating Panginoon. Kaya kung guilty, guilty. Anyway, each and every day naman, ang Panginoon nariyan upang tayo ay paalalahanan through the Holy Spirit. So number 1 po, Jesus provides peace with God. Ano pang klaseng peace ngayon ang pag-uusapan natin? Dito pa lang panalo na di ba? Pero tingnan pa natin. Of course, katulad po ni Aubrey kanina, Jesus provides peace in difficult circumstances. Philippians 4:6-7, paboritong verse ng marami sa atin. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. At after daw natin gawin yun, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ito po yung verse na pinatutunayan natin, especially after natin mag-pray, meron pa rin tayong worry.
Kasi parang hindi nangyari yung verse 7. Kasi po ang unang step, kapag meron tayong mga kagulumihanan sa buhay, may mga problema, hindi nangyayari mga bagay na gusto nating mangyari, kabaliktaran pa nga kadalasan, sabi lang dyan, huwag daw tayo maging anxious. Paano daw tayo hindi maging anxious? Kailangan daw nating mag-pray. Pray, then supplication, na merong pasasalamat. Hindi po kasi pwede na sa prayer. Ang kadalasan po kasi ginagawa natin pag nag-pray tayo, hingi lang tayo ng hingi. Lord, ito po kasi perfect timing for me. Ibigay mo, Panginoon. Diba? Lord, itong amount na ito, ibigay mo, Panginoon. Kadalasan kasi tayo hingi ka agad. Ang sabi po dito, dapat muna may supplication. Meron munang thanksgiving. Kasabay nung supplication. Prayer, ano raw pa yung prayer, yung acts of prayer? Dapat may adoration muna. Sambahin muna natin siya. Napansin niyo yung kultura sa bansang ito? Pag nagtawagan ka sa telepono or nagkita kayo, ano muna yung magiging usapan ninyo? Kumusta yung mga magulang mo? Kumusta pamilya mo? Kef mama, kef baba, kef kullo. Lahat kinukumusta muna bago yung talagang reason mo, nun yung dalawa kung bakit kayo nag-uusap. That's good. That is polite. Hindi yung antimano, di ba? Ang ibubulaga natin, sa kausap natin, problema na kaagad. Maganda po yung matutunan ng isang Kristiyano. Hindi na Kristiyano, kundi ng mga Pilipino. Huwag nating bulaga kaagad. Nako, malaking problema. Kadalasan pagtawag sa telepono, di ba? Buhay pa ba kayo dyan? Especially na ngayon. Di ba nakakagulat kasi nakakagimbal yun? Bakit ano ba nangyari? Maganda yung ganun din. Sa Panginoon kasi ganun din tayo. Di ba? Purihin muna natin si Yahweh. Ipagpasalamat muna natin yung langit na ating nakikita, yung hininga na ating hinihinga. Magpasalamat muna tayo gumising ng maayos, nakatulog ng maayos, at buhay pa nga, di ba? Ipagpasalamat muna, sambahin muna natin ang Diyos. Papurihan muna siya sa espiritu at katotohanan. Bago yung supplication, yung paghingi. At after that, nating humingi, sabi dito, dapat po, kasabay din yun yung thanksgiving. Yun po yung kumpletong prayer. Okay, hindi yung kumpleto. So, pag nagawa na raw natin yun, dapat daw ang mangyayari sa atin sa verse 7, yun nga po, pag ginawa natin yun, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Dapat po meron ng bumabang kapayapaan. Kung kanina habang nagpe-pray, talagang puro storms in life ang ating pinagpe-pray sa Panginoon. Pero hindi ba, kaya nga po after natin mag-pray, this I pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ibig sabihin, yun na yung point na isinali na nating lahat. According nga po sa aklat ng Peter, di ba? Cast all your cares upon Him because He cares for you. Dapat daw po, pag nilagay na natin ang lahat ng mga iyon sa paano ng Panginoon, pag alis natin, meron ng kapayapaan. Dapat daw po pala, sabi sa Biblia, ganun daw po pala after natin mag-pray. Meron ng peace. Kaso nga po, di ba, kadalasan, after natin mag-pray, malungkot pa rin, gulong-gulo pa rin ang isip. Maaring kulang tayo sa total na pagpapaubaya sa Diyos. Yun po kasi yun, pag iniwan na, bakit parang dala pa rin natin? Yun po yung itinuturo ng Biblia, not me. Dapat daw pag iniwan mo na sa Panginoon, iligay mo na sa kanyang kamay ang lahat ng iyong mga cares, concerns in life. Disin sana, wala na sa kamay natin yun. At ang tanging lang nating hinihintay, yung mapagpalang pagsagot ng Panginoon doon sa mga iyon. Dapat po meron ng kapayapaan. So let's examine ourselves about this. Maaring nagpe-pray tayo, pero sino tayo after natin mag-pray? Are we the same? Nung bago tayo mag-pray, at nung after natin mag-pray, dapat meron ng kapayapaan. Todo pasa na po kasi dapat talaga sa Panginoon. Ulitin ko po, kapag tayo nag-pray, and we declare na in Jesus' name na ang lahat ng yan ay sasagutin ng Ama, in His own perfect timing, in His own special way, ang bunga po dapat, meron tayong peace. At muli po, kapag tayo natapos natin gawin yon at still, meron pa rin parang malaking batong nakadagan sa ating dibdib o nakabara, di ba? Sa artery, sa loob, then there's something wrong with us. Hindi naging tunay yung pating pagpapasa sa ating Panginoon. Dapat pong merong peace. Alam niyo kung anong klaseng peace yun? Yun yung kapayapaan na even doon nalaman mong bilang na araw mo, may peace ka pa rin. Kasi I know, maraming tao pag binigyan na ng taning, di ba? At lahat talagang doktor, nag-fifth pa siya. Ano ba yun? Lalapit sa ibang doktor. Di ba?
Naka-fifth opinion na siya, parehong sinasabi, at lahat ng ang mga resulta pare-pareho, at may tahanan na siya. Di ba, di sana, excited kasi makikita niya ang Lord eh. Papasok na siya ng langit. I know, it's not easy yung sinasabi ko, parang sa comics lang, sa movie. Pero supposedly, ganun dapat mararamdaman. Parang ganun siya. Na anytime, Lord, pwede mo naman kunin ang buhay ko and I'm very, very happy to enter heaven in your presence. So, ipagpaubayan natin sa Panginoon. Dapat po yun yung todo pasa. Itodo pasa natin sa Panginoon. Then, tunay nga magkakaroon tayo ng peace na nagmumula sa ating Panginoon. So, I know it's not that easy, pero yung kasing sinasabi sa Biblia. Lumapit ka sa aking walang kapayapaan, aalis ka sa aking harap ng mayroong kapayapaan. Simply because you trust me 100%. Okay, so yun po, alam ko, mahirap. Paglabanan po natin ang flesh. Kadalasan po yan yung laman yan. Yung pagkainis, pagkayamot, andyan pa rin. Di ba? Yung pagkamuhi, pagkagalit, nandyan pa rin. Pag iniwan natin sa Panginoon, ulitin ko po, tanggalin na natin lahat yan. Bahala na ang Panginoon sa bagay na yun. Especially, kung ginawa naman po natin ang ating dapat gawin, we already did what is humanly possible, then live. After ilagay sa kami ng Panginoon yung mga bagay na yon, then live with peace. Diba? Bilang patunay na tunay nga pinagkatiwala natin sa Panginoon ang mga bagay na ito. At patunay na Jesus provides peace. Especially sa mga pagkakataong meron tayong mga problema or mga challenges in life. And next po, ano pang klaseng peace ang binigay ng Panginoon? Jesus provides peace that rules our hearts. Colossians 3:14-16, ibang mukha naman ng peace ito. And above all these things, all this, kausap niya yung church mismo, yung Church of Colossian Church. Sabi niya sa mga kapatiran, mga kapatid, after ng lahat ng mga sinabi ko, above all these things, put on love. Bakit love? Love which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Ang setting naman dito ngayon, yung pagsasamahan natin. Kanina, peace with God. Pangalawa, peace patungkol sa mga circumstances, especially pag may mga problema. Pangatlo, magkaroon daw po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Hindi pinaglagpas ng Panginoon kasi tayo magkakasama bilang mga anak ng Diyos po kasi, ang mga anak ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, laging magkakasama dapat yan. Kasi isang pamilya eh. Walang pamilya ng Diyos na nakahiwalay. Kasi kawawa naman yun. Papapakin ng kalaban yun. Yun ang lagi natin term dyan. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, yung mga makukulit na tupa, isa-safety niya muna, yung 99, sinafety na muna, sa kanya pinuntahan yung isang tupang pasaway, layo ng layo, na lagi na lang nasa brink of death or destruction because of the enemy. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa kwento na yun. Kung sino man do'y anak ng Diyos, yung tupa ng Panginoon na laging lumalayo sa flock, nanganganib ang kanyang buhay. Hindi lamang physical life, ha? Nanganganib din kanyang spirituality. Manlalamig kasi yan. Ako po yung pinakamatagal kong hindi pagdalo ng church. Nung galing ng Pilipinas, yung unang pag-abroad ko, 3 months po kasi naghahanap din ako ng church. Kaso wala namang kilala doon sa bansang ito. Until such time, merong isa, naglakas ng loob na invite kami. Pero naalala ko po yung 2 or 3 months. Ang hirap po. Ang hirap. Ang tagal ko ng Kristyano, I think 6 years na akong Kristyano sa Pilipinas, na ako mag-abroad. Just for 3 months, 2 or 3 months na ako hindi nakakadalo, I can feel the change in me. Hindi progress, regress. Malilimutan mo naman manalangin. Malilimutan mo magbasa ng Biblia. Hindi lamang yun yung pag-asa, pawindang-windang ng pag-asa. At ang nakaka-danger pa, ang very, very dangerous, napapasama ka ulit sa kamunduhan. O huwag kang mag-alala, mahal, hindi ako pumunta sa mga parties, hindi ako nanligaw or what, wala akong ginawang ganyang kalokohan. Pero yung mga bagay na ginagawa ko sa Panginoon, hindi ko nagawa by that time. It's so sad. Naramdaman ko yun. Just 2 or 3 months. Kahit tunay ka pang Kristiyano, unti-unti kang mahihila pa rin. You will drift away sa presence ng Panginoon. You will drift away, di ba, sa mga bagay na dapat ginagawa natin sa Kanya. At doon sa pag-drift away natin, ang nagagawa natin yung ginagawa ng kamunduhan. Pero maraming salamat sa Panginoon, even though dumating yung mga time na yon, kapag ako po inaalok sa lottery, hindi po ako tumataya. Ganun kalakas ang conviction ko pa rin patungkol sa sugal.
Bisyo po, hindi pa rin. Ganun pa rin kalakas ang aking conviction against any kind of bisyo. And that's not me, that's the conviction kasi ng Holy Spirit. Kasi hindi siya iiwan, hindi siya liliban. Maaring tayo physically, medyo nagdi-drip away, pero ang Holy Spirit kasi hindi. Siya pa nga yung humihila pabalik. Yun ang kabutihan ng Panginoon, no? Kasi mabuting pastol siya eh. Ang sabi rito, in order na magkaroon tayo ng peace within ourselves, simple rin again ang sagot ng Panginoon, love. Magmahalan daw tayo. At alam natin, maraming yung love kasi maraming nasa loob nun eh. Maraming nakasabit, let's say, dun sa love. Andyan yung respect, andyan yung obedience, at marami pang iba, mga subcategory pa. Dun sa love, may subcategory, at sa subcategory, mayroon pa mga subcategories yan. Kung paano tayo magmamahalan sa bawat isa in the name of the Lord. At kapag ginawa raw natin yun, meron tayong peace. Di ba? Hindi lamang peace with God, hindi lamang peace kapag mayroong mga circumstances na hindi natin gusto, even peace within us, sa ating mga magkakapatiran. Lalong-lalo na tayo mga magkakasama sa church. Dapat lang kakitaan tayo ng peace with each other. Kasi hindi po bagay. Hindi bagay, napakababaw, ano? Hindi bagay, hindi. Hindi nararapat. Hindi nararapat na yung mga anak ng Diyos, walang pagmamahalan. Hindi nararapat na yung mga anak ng Diyos, walang respeto. Walang pagsunod. Sige na uukulan. Hindi kasi pwede yun. Kaya nga raw po, through the Lord Jesus Christ, irurule niya yung ating hearts. Dapat lang, i-rule ng ating Panginoon ating mga puso at ating mga isipan, kasi kadalasan hindi po natin makontrol ang mga yan. So magmahalan daw at hayaan natin ng Panginoon patuloy na i-guard, di ba? I-rule niya yung ating puso at ang ating mga isipan at makita ng bawat isa, makita rin ng mga nasa labas ng simbahan ito, ang simbahan ng Diyos in general ay tunay nga merong kapayapaan through the love ng ating Panginoon. At panghuli, hindi lamang yon, siyempre, Jesus provides eternal peace. Huwag kayong mag-alala, hindi ka agad kamatayan ang ibig sabihin nito. For to us, a child is born. That is the Lord Jesus Christ. To us, a son is given. And the government or the authority shall be upon his shoulder. And his name, listen to this, ito yung si Jesus Christ na ipapanganak daw according sa Isaiah. At ang kanyang pangalan shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, at Prince of Peace. Isaiah ang nagsabi, the Lord Jesus Christ, bago pa siya ipanganak, nag-i-exist na siya. At yung daw, batang ito na ipapanganak, siya yung Mighty God, Everlasting Father. That is the Lord. The Word of God, nagkatawang tao siya. There is only one God. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ang sabi doon. So, iisa ang Diyos. At ang sabi sa Biblia, the Father is God, Jesus Christ is God, the Holy Spirit is God, equals one God. And that is the Holy Trinity. Mahal na mahal natin ang doktrinang ito because yan ay nasa Biblia. Kaya nga pag tayo nag-pray, Lord, this is my prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's why we are Trinitarians because it's there in the Bible. Diba? Nasa Biblia siya. So dito pa lamang sinabi, yung batang ipapanganak, na ipinanganak na ngayon at hinihintay natin muling magbalik, in the near future, siya raw yung Prince of Peace. Kaya nga hindi po ba naalala natin, yung verse na binasa natin kanina sa key scripture, sinabi po ng Panginoon yung, my peace I give unto you. Sinabi niya yun nung siya'y malapit ng, ipagkanulo, kunin ng mga Perseo, ipako sa krus at mamatay. Yung kasi yung eksena na yun, huwag kayo magulumihanan. Look at the Lord Jesus Christ, di ba? Mamamatay na rin lang siya, alam niya yun. Pero siya pa yung nagbibigay ng peace sa mga taong hindi naman silang mamamatay. Maiiwan lang sila. Siya ang mamamatay, siya nagsashare ng peace sa mga apostol. Look at the Lord Jesus Christ. Di ba minana rin niya ni Pablo? Naalala po natin si Pablo habang siya nakakulong sa Book of Philippians. Kung sino pa yung nakakulong, which is Paul, siya pa yung nagbibigay ng encouragement sa mga nasa labas. Baliktad. Ganun po ang anak ng Diyos. Habang tayo nasa kalagitnaan ng mga ganung klase ng circumstances, the more na tayo dapat lalong nagbibigay ng encouragement sa iba. Ay, dumadaan na naman ako kapatid sa matinding problema. Pero maraming salamat sa Panginoon. Kasama niya ako.
sa laban ng indo. Kaya kayo, mga kapatid, kung daraan man kayo, ganun daw tayo dapat ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Katulad, number 1 ni Jesus Christ, at magmana rin tayo kay Pablo sa mga apostol. Nung pagkakataong sila pa nga dumaraan sa matinding problema sa buhay, life and death situation, sila pa ang nagbibigay ng encouragement sa mga kapatiran. Pag nagawa natin yung mga kapatid, mapapapurihan talaga ang Panginoon. Nang tayo tumanggap sa Panginoon, dapat makita niyo yung eternal peace from us. By being glad. Hindi ba, ilang beses naman sinasabi sa Bible yun, di ba? Be glad kapag dumadaan ka sa iba't ibang pagsubok sa buhay, di ba? At marami pang iba. Ipagpasalamat daw natin kung tayo dumadaan sa ganun kasi makikita natin ngayon yung pagkilos ng Panginoon. Ang dami natin ginawang mga analogy nun, mga examples. Na kapag nauubos na yung laman ng kanyang cabinet, nauubos na yung laman ng kanyang ref, na-excite siya. Kasi muli makikita niya kung paano pupunuin ng Panginoon yung laman ng ref at yung cabinet niya. Kasi ganun ang Panginoon. He's an ever-present help in times of trouble. Yun ang ating Diyos. Lalo siyang nandun kapag tayo nalalagay sa alanganin. That is my point. Lalong-lalo siyang nandun. Lalong-lalo. Kasama na natin sa everyday, lalong-lalo na kapag tayo mayroong pinagdaraan ng mga circumstances sa buhay. Lalong-lalo na siya nandun. Diba? Nandun siya lagi. So yung eternal peace po, hindi lamang yan in the future. Eternal peace starts now. The moment we accept the Lord Jesus Christ in our hearts, eternal peace will be there. Kaya nga mayroon tayong kinakanta, from here to eternity. Lahat ng nararanasan natin ngayon, nagmula sa Panginoon, dito pa lamang hanggang eternity, mararanasan natin siya. Minus siyempre yung mga negatives. Kasi sa langit nga raw po, there will be no more tears. Wala nang sorrow, wala nang regret, wala nang guilt. Ang lahat ay pawang na perfect joy, perfect happiness sa harap ng ating Panginoon. At again po, hindi dapat magsimula sa langit lang yon. Ngayon, ipakita natin sa Panginoon how we really trust Him. Diba? By being happy, by being joyful, even though dumaraan tayo, nasa kalagitnaan tayo ngayon, ng iba't ibang klase ng mga pagsubok sa buhay. And lastly po, ano ang ating peace to ponder? Ang sabi po sa 1 John 2:24 hanggang 25, Jesus said, in this world, we will have trouble. Given na ang trouble. But take heart. Jesus has overcome the world. At makikita po natin yan sa John 16:33. Marami yung mga pwede tayong basahin about that. So yun po sinabi sa Bible. Na talagang may trouble. Habang tayo nasa earth, there will be lots and lots of troubles in life. Ang good news, napagtagumpayan na ng Panginoon ang anumang meron na ito sa sanlibutan. Yun ngayon i-claim natin. We do not just declare it, pero atin na kasi siya eh. So ipakita natin ngayon, ipagpatotoo natin sa bawat isa, especially sa mga hindi Kristiyano na nakakilala sa atin. So lastly po, for now and forever, Jesus Christ's great gift of peace carries us through all the seasons of life. In season or out of season, yung peace ng ating Panginoon, makikita, mararanasan natin. Basta tayo mag-trust lamang 100% sa Kanya. Tayong lahat po yung muko, tayo manalangin. Lord, thank you very much po for this peace na matagal mo nang ibinigay sa amin. Maraming salamat, Lord, sa mga nangyayaring ito around us, sa mga nangyayari sa aming mga personal lives. Mga pagkakataon lamang ito, Panginoon, upang maipakita namin na indeed, meron kaming peace na ipinangako ninyo. Kaya Lord, ang aming mga mukha, lagi mo kong paalalahanan, dapat makita sa mga mukhang ito ang aming pagtitiwala sa inyo. Dapat makita ng ikinikilos namin ang aming pagtitiwala sa inyo. Dapat sinasambit ng aming bibig yung aming pagtitiwala sa inyo because you already have given us peace. Peace that transcends human understanding. Yeah, Father in heaven, thank you very much. We worship you, we glorify you. This is our prayer in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen and amen.